Marvin POV. Hindi ko mapigilan ang magsisigaw at magwala sa harapan mismo ng OR. Dahil sobrang sakit ng nararamdaman ko ngayon, parang ilang kutsilyo ang sumasaksak sa aking dibdib. Nasa kritikal na kondisyon ang aking mag-ina, at hindi pa alam kung mabubuhay ang aming anak sa sinapupunan ni Lynn. Panay suntok sa dingding ang ginagawa ko, hanggang sa mamula ito, pero baliwala ito sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Marvin, huminahon ka. Walang magagawa yang pagwawala mo. Pigil sakin ni Wallace at hinablot ang isang braso ko. Napasandal ako sa pader, at dahan-daang napaupo sa malamig na semento. Habang si Mazer naman ay tahimik na umiiyak, at nakasandal sa pader. Hindi namin alam kung makakasurvive ang anak niyo ni Maybelline, pero ito lang masasabi ko Marvin, kapag nabuhay ang anak niyo sa loob ng 7 buwan, at hindi pa rin siya nagigising, kailangan ng i-emergency CS siya, mabuti at malakas ang kapit ng bata. Sabay kami ni Mazer na napatingin kay Wallace, na ngayon ay nakatayo sa gitna namin. You mean hindi pa sigurado kung mabubuhay ang anak namin sa sinapupunan niya? Don't worry bro, sisikapin naming buhayin ang magiging anak niyo ni Maybelline, kailangan niyo lang magdasal para sa kaligtasan niya, yun ang masigit niyong kailangan, paliwanag ni Wallace. This is all my fault. Netoringan akong doktor, pero hindi ko man lang nalaman na yun na pala ang sign na buntis na siya, wika ko na patuloy pa rin sa aking paghikbi. Walang may kasalanan Marvin, aksidente ang nangyari, umiling ako sa sinabi ni Mazer at tiningnan siya. Kung hindi dahil sa tatay ko, hindi mangyayari ta. Hinding-hindi ko to palalagpasin. Nailipat na si Maybelline sa private room, at maraming aparato ang nakakabit sa kanya, naaawa ako sa kanyang itsura. Unang lumapit si Mazer, hinaplos nito ang kanyang buhok at pisngi, at hinawakan ang kaliwang kamay nito. Baby girl lumaban ka ha. Hihintayin ka namin, wag kang susuko, kayo ng baby mo. Magiging tito na pala ako, ngayon palang nasa sabik na ako makita at mahawakan siya. Ngumiti naman siya ng pilit. Pagkway tumayo na siya sa pagkakaupo sa tabi ni Maybelline, at pinahid ang kanyang mga luha. Ako naman ang lumapit sa kanyang tabi, at marahang hinaplos ang kanyang tiyan. Hi my little one, I'm your daddy. Lumunok muna ako, at marahang bumantong hininga para mapigilan ang nagbabadya na namang luha. Kapit ka lang baby ha. Kayo ni mommy mo, alam mo ba ngayon palang excited na akong makita ka, saka gustong-gusto na kitang kargahin at halikan. Noong nakaraan sinasabi ko pa naman sa mommy mo, na gusto ko ng magka-baby, ito natupad na, pero sa ganitong paraan ko pa malalaman. Baby magpakatatag kayo wag niyong iiwan si daddy, hindi ko kayang mawala ang isa sa inyo please. Naramdaman ko ang pagtapik ni Mazer sa aking balikat, lumingon ako sa kanya at marahan siyang tumango. Malalagpasan nilang mag-ina yan, wag kang mag-alala Marvin. Ilang minuto pa kaming nagtagal sa kwarto ni Lynn, ay nagpasya muna akong umalis, at balak kausapin ang aking ama, at si Mazer naman ay aasikasuhin ang kanyang kumpanya. Si Leonard naman ang naiwan, upang pansamantalang magbantay kay Lynn. Sabay na kami tumungo ni Mazer sa parking lot ng ospital. Bago kami sumakay sa sari-sarili naming sasakyan, ay kinausap ko muna siya. I'm sorry Mazer, what's that for? Nakakunot niya akong tinitigan. For what my father did. You don't have to. Hindi ikaw ang may kasalanan, naging biktima lang kayo ng kapatid ko. Ang kailangan mo lang gawin ngayon is alagaan ang mag-ina mo at mahalin sila, sa paraang yun nakabawi ka na, ngumiti naman ako ng pilit at tumango. Ito yung araw sana na magpo-propose ako sa kanya, kaso nangyari ang di inaasahan, napayuko ako sa aking sinabi. Pwede mong gawin yan kapag nagising na siya. Oo gagawin ko yun, at hinding-hindi ko na siya hahayaang lumayo pa. Mabilis akong nakarating sa mansyon, at hinanap ko kaagad ang aking ama, sinabi ng isa naming kasambahay na nasa study room daw ito, malalaki ang aking hakbang patungo doon. Hindi na ako nag-atubili pang kumatok, at nakita ko siyang nakaupo sa sofa, at nagbabasa ng libro, hindi man lang siya nagulat sa aking pagdating. Why did you do that? Hindi ko na napigilan ang galit na nararamdaman ko sa aking ama. Nakatayo ako sa harap ng aking ama, at tinitigan lang ako ng walang emosyon. Binaba muna niya ang librong hawak niya,
at tinanggal ang reading glass, saka ako muling hinarap. I already told you Marvin. Alam mo bang nasa kritikal na kalagayan ang mag-ina ko ngayon Hadad? Nang dahil sa pagiging makasarili mo, mapapahamak ang mag-ina ko. Sabay duro ko sa aking ama. Wala na akong pakialam kung tatay ko pa siya, ang mahalaga lang para sakin ay mabuhay ang mag-ina ko, kahit itakwil niya pa ako, at talikuran ang pagiging doktor ko. Tumayo naman siya at matalim akong tinitigan. Kung sinunod mo ako hindi mangyayari yan. Ganyan ka na ba talaga kawalang puso Hadad? Hindi ako natatakot na mawala sakin ang lahat, wag lang mawala sakin ang mag-ina ko. Kung itatakwil niyo ako bilang anak, sige gawin niyo. Pero wag niyo nang pakikialaman pa ang buhay ko. Lalong-lalo na ang mag-ina ko. Marvin, bumalik ka dito. Tawag sakin ng aking ama, nang tuluyan na ako naglakad papunta sa pinto, at lumabas na ng study room. Pasakay na ako sa aking sasakyan, nang biglang tumunog ang aking cellphone, kinuha ko ito mula sa bulsa ng aking pantalon, nakita kong si Mommy ang tumatawag, sinagot ko ito kaagad. Hello mom, mahina kong sagot. Anak, what's wrong? Is everything okay? Nahalata naman niya base sa aking boses. Kaya sinabi ko na rin sa kanya ang totoo. Oh gosh! How is she? How's my apo? I don't know if my baby survive in that situation mom, garalgal kong himig. Dahil kapag naaalala ko ang anak ko, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Huwag kang mag-alala Marvin, mabubuhay ang mag-ina mo, ipagdasal natin ang kaligtasan nilang mag-ina. Yes mom. Siya nga pala iho bukas na ang dating ko dyan, gusto ko sana madalaw si Maybelline. Sure mom sisunduan kita bukas sa airport. Okay iho see you tomorrow. Ingat ka mom, binaba ko na kaagad ang tawag, at pumasok na sa loob ng aking sasakyan. Nakita ko naman sa dashboard ang red box, na sana ibibigay ko kay Lynn kapag nag-propose na ako sa kanya. Kinuha ko naman ito at binuksan. Maisusuot ko rin sa'yo to babe, sabi ko sa aking sarili. Kinabukasan sinundo ko ang aking ina sa airport, at tulad ng sabi niya gusto niyang makita si Lynn, dumiretso kaagad kami sa ospital, at naabutan naming si Mazer at Nana Luman ang nagbabantay sa kanya. Hey Mazer, bati ko sa kanya at tipid ng umiti, nagmano naman ako kay Nana Luman na nasa kanyang tabi lamang. By the way this is my mom, and mom this is Mazer and Nana Luman, Lynn's family. Inilahad ni Mazer ang kanyang palad, at tinanggap naman ng aking ina. Nilapitan niya si Lynn, at hinawakan ang kamay nito. Dama ko naman ang kamay ni mom sa tiyan ni Lynn, at marahang hinaplos. Hi Maybelline, I'm Marvin mother. Your future mother-in-law. Kita ko ang malapad ng ngiti ni mommy, habang kinakausap niya si Lynn. Be strong hiha. Marami kaming naghihintay sa'yo, lalong-lalo na si Marvin. Alam ko kung gaano ka kamahal ng anak ko, sa'yo lang siya naging ganito hiha, kaya magpagaling ka ha. Kayo nang magiging apo ko. Marami kaming excited makita ang inyong munting anghel. Sabi ko nga kay Marvin kapag binigyan na niya ako ng apo, mananatili na ako dito sa Pilipinas. Napangiti naman ako sa sinabi ng aking ina, hindi pa naman sila nagkakakilala, at alam kong magkakasundo silang dalawa. Wala akong ibang hiling kundi mabuhay ang mag-ina ko, at makasama sila habang buhay. Ilang minuto pa ang lumipas, ay pumasok ang OB ni Lynn at dala niya ang laboratory nito at ultrasound. Seryoso niya akong tinitigan, katabi ko naman si Mazer, at hinihintay ang sasabihin ng doktor. Dr. Mendez and Mr. Brillantes, here's the laboratory and ultrasound of Maybelline Brillantes, sabay abot ng papel nito sakin. As you see sa mga laboratory test niya, medyo humihina ang kapit ng bata, pero gagawa namin ng paraan yan, para mabuhay lang ang mga anak mo, natigilan akong bigla at mabilis kong tinignan ng doktor. Mga naguguluhan kong tanong sa kaharap kong doktor, maging si Mazer, Mommy at Nana Luman ay naghihintay ng kanyang isasagot. Yes Dr. Mendez, mga anak mo, dahil kambal ang magiging anak mo. Nakailang lunok ako at napatulala sa aking narinig. Tama ba ang narinig ko? Kambal ang magiging anak ko, sinulyapan ko saglit si Lynn, at hindi ko namalayang may tumulo na palang luha sa aking pisngi. Masaya ako, kasi hindi lang isa ang magiging anak ko, kundi dalawa. Natatakot din ako baka isa sa kanila ay mawala na lang bigla.
Hindi ko kakayanin kung mangyari man yun. Ipinagdadasal ko na lang na sana ay mailigtas silang mag-iina ko. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, ay hindi pa rin nagigising si Maybelline. Medyo nahahalate na rin ang umbok sa tiyan nito, at oras-oras ay sinusuri silang mag-iina. Maayos naman ang kalagayan nila sa ngayon, ngunit hindi pa rin sila ligtas, dahil kailangan bawat oras ay nababantayan sila, sapagkat hanggang ngayon ay hindi pa rin nagkakamalay si Maybelline. Naayos na rin sa wakas ni Mazer ang problema sa kanyang kumpanya. At nagawan na ito ng paraan, kaya't excited na rin siyang magising ang kapatid. Para sabihin ang magandang balita, si Nana Luman at Leonard ang nagbabantay kay Maybelline sa umaga, at si Marvin naman ang sa gabi. Halos naging bahay na niya ang ospital, dahil pagkatapos ng duty nito, ay dediretso na siya kaagad sa kwarto ni Maybelline para bantayan at alagaan ito. Hindi na rin siya nakakapagpahinga ng maayos, dahil mas gusto niyang asikasuhin si Maybelline at ang magiging mga anak nila, lagi niyang sinisiguro ang kaligtasan ng kanyang mag-iina. Marvin, magpahinga ka naman, baka ikaw naman ang magkasakit niyan sa ginagawa mong yan, bungad ni Wallace pagkapasok nito sa kwarto ni Maybelline. Si Marvin naman ay pinupunasan ang braso, at kamay ni Maybelline. Ayos lang ako, mas gusto kong alagaan si Lynn at magiging anak namin. Pero dapat nagpapahinga ka rin. Ilang oras na lang ba ang tinutulog mo? Bumantong hininga lang si Marvin, at hinarap si Wallace. Nakakatulog naman ako kahit papaano, umiling lang si Wallace. Siya nga pala Wallace, na ayos ko na yung magiging kasal namin ni Maybelline bukas. Gusto ko sanang makasal kami bago pa mailabas iyong mga anak namin. Nanlaki naman ang mga mata ni Wallace sa narinig sa kanyang pinsan, hindi siya makapaniwala na ganun niya kabilas na ayos ang kasal nila. Ang bilis mo naman yata na ayos yun. Gusto ko kasi naligal na kaming mag-asawa ni Maybelline, dahil magkakaanak na rin kami. Alam na ba ni Mazer ang plano mo? Sasabihin ko sa kanya mamaya pagdating niya. Okay, ikaw ang bahala, basta sinasabi ko sa'yo bro, putol ni Wallace sa kanyang sasabihin. Ano yun? Hindi ako pwedeng mawala sa ninong ng kambal mo ah. Natatawang tura ni Wallace, kaya napangiti naman si Marvin. Nasa listahan ka na kaagad. Natahimik naman silang pareho, pagkway nagsalita si Marvin. Salamat Wallace, seryosong wika niya sa kanyang pinsan, na inaayos naman ang dextrose ni Maybelline. For what? For everything? Dahil sa'yo naamin ko kung ano talaga yung totoong nararamdaman ko kay Maybelline. Noong una ayokong aminin sa sarili ko na nahuhulog na ako sa kanya, hanggat nakakaramdam na ako ng selos, yung tipong gusto ko sakin lang siya. Napahawak naman si Wallace sa kanyang baba, at tinitigan siya ng nakangiti. Alam ko naman noon na nagkakagusto ka na rin sa kanya, ayon nga lang masyado kang nakulong sa pagmamahal mo kay Lynn, kaya ayaw mong maamin sa sarili mong mahal mo na siya. At mabuti na lang si Lynn at Maybelline ay iisa lang. Oo nga, bilog talaga ang mundo, tinapik naman ni Wallace si Marvin sa kanyang braso. Paano ba yan bro, good luck bukas. Sana magising na si Maybelline, pagkasabi niyang yun ay lumabas na si Wallace. Umupo naman si Marvin sa tabi ng kama ni Maybelline, at kinuha ang bracelet na bigay nito sa kanya, noong mga bata pa lang sila. Naaalala mo pa to babe? Tukoy niya sa bracelet na hawak niya. Binigay mo to sakin sa park noong nakita mo akong umiiyak. Para tumigil ako sa pag-iyak, sinuot mo to sakin. Ikaw yung unang nagsabi sakin na everything is gonna be okay. Always smile and be happy. Biruin mo ang bata mo pa noon. Pero kahit papano napasaya mo ako kahit sa simpleng katagamong yun. Kaya binabalik ko na ta. Ako naman ang magsusuot nito sa'yo at sasabihin, everything is gonna be okay. I'll wait for you Lynn, maghihintay ulit ako kahit gaano ka pa katagal magising, basta wag ka lang bibitaw. Kayo ng mga anak natin, wag mo na akong iiwan ulit. Sinuot naman ni Marvin ang bracelet kay Lynn, at marahan itong hinaplos. I'm sorry kung pakakasalan kita bukas nang hindi mo alam, tutal pumayag ka na naman eh. Huwag kang mag-alala kapag nagising ka na kahit saang simbahan mo gusto pakakasalan kita. Tumayo si Marvin at hinalikan ang noo ni Maybelline at bumulong. I love you babe. Hindi naman ako tutul Marvin, alam kong mahal na mahal mo ang kapatid ko, at ipagkakatiwala ko na siya sa'yo,
wika ni Mazer nang nasa loob sila ng opisina ni Marvin, at magkatapat silang nakaupo sa sofa. Salamat Mazer, sana lang kapag nagising na si Lynn hindi siya magalit sa agaran kong pagpapakasal sa kanya, natawa naman si Mazer sa sinabi ni Marvin. Huwag kang mag-alala, hindi magagalit yun, matutuwa yun paggising niya, lalo na kapag nakita niya yung kambal nyo. Excited na ako makita yung mga anak ko. Sana lumabas silang malusog, alam kong kailangan siyang i-emergency CS kapag hindi pa nagising si Lynn. Maging okay sana ang paglabas nila. Don't worry Marvin, Maybelline is brave and also my nephew. Kakayanin nila yun. Nasa gitna sila ng kanilang pag-uusap nang may biglang kumatok, at bumungad si Doktora Trixie, na ikinagulat nilang pareho. Marvin, puntahan ko muna si Maybelline, maiwan ko na muna kayo, paalam ni Mazer at sinulyapan si Trixie, bago lumabas ng opisina ni Marvin. Ano pang ginagawa mo dito? Tanong ni Marvin kay Trixie na nanatiling nakayuko. Simula nang maaksidente si Maybelline ay hindi na nakausap ni Trixie si Marvin, at ilang araw ay nagpasya itong mag-resign sa mismong ospital. Gusto ko sanang makausap ka at humingi ng tawad sa iyo, lalong-lalo na kay Maybelline. Patawarin niyo sana ako Marvin, mataman siyang nakatitig kay Marvin, samantalang si Marvin ay tinatansya niya kung totoo ba ang mga sinasabi ni Trixie sa kanya. Sa ngayon hindi pa kita kayang patawarin, hanggat hindi pa nagigising si Maybelline, at hindi pa sigurado kung mabubuhay ang mga anak ko. Naiintindihan kita Marvin, sige aalis na ako, tumango lang si Marvin, saka lumabas na ng opisina si Trixie. Araw na ng kasal ni Marvin at Maybelline, ilang bisita lang ang kanilang inimbita. Kabilang na sina Dr. Wallace, Nurse Yvette, Nurse Gina, Mazer, Nana Luman, Alexandra na mama ni Doc Marvin, Rocco, Leonard, at Christine. Sinuotan din nila ng wedding gown si Maybelline, at nilagyan ng palamuti ang kwarto. Nag-umpisa na ang seremonyas, at nagbigay ng wedding vow si Doc Marvin kay Maybelline. Babe, sabay hawak nito sa kanang kamay ni Maybelline. You know how much I love you right? Kahit ilang araw, buwan o taon maghihintay ako sa'yo, basta wag ka lang bumitaw kayo ng mga anak natin. Kayo ang pinakamagandang regalo na binigay sa'kin ni Lord. Kaya sana babe lumaban kayo. Mahal na mahal ko kayo sobra. Ikaw ang naging dahilan kung bakit araw-araw akong ngumingiti. Ikaw din ang dahilan kung bakit matatag pa rin ako, sana ganoon ka rin babe. Habang sinasabi ni Marvin ang mga katagang iyon, ay panay naman ang luha ng mga tao sa loob ng kwarto na nakapaligid sa kanila. Sinuot na ni Marvin ang singsing at hinalikan ang kamay ni Maybelline, at in-announce na ng pari na sila ay mag-asawa na. Halikan mo na bro, baka magising na si Maybelline kasi hinalikan na siya ng Prince Charming niya. Biro ni Wallace na ikinatawa ng lahat. Dinampya naman ng halik ni Marvin si Maybelline sa labi, at hinaplos ang pisngi nito. I love you Mrs. Maybelline Brillantes Mendez.